di po ako kandidato ngayon. Siguro susunod, susunod nila pangalan ko. Anyway, ako po ay narito ngayon upang ipakilala sa inyo ang isang BPO na matagal natin nakasama para ipaglaban ang kapakanan ng mga Pilipino, lalong-lalo na po ang ating mga mayor. The first gentleman I'm going to introduce is a beloved figure in the Senate. Marami po mga senador ang may utang po sa kanya. Hindi lamang pera, kundi malaki po utang na loob sa kanya. Kasama na po ako doon. Dahil siya po ang gumabay sa akin, ako po ay bagong senador pa lang. Ang tawag ito nagturo sa akin na makarakaran sa paggawa ng mga batas. And this man will forever be part of the nation's history. Not only for exhibiting intellectual and legislative savvy, but for raising the bar in judicial procedures to the highest and most noble degree. We all witnessed how he expertly handled the impeachment trial of the Chief Justice, isang paglilitis na naayon sa konstitusyon, nasa due process at may parehas na pagkakataon na pakinggan ang magkabilang panig. Ang tama at nararapat na paglilitis na pinagkait sa aking ama nung siya ay patalsikin o pababayin bilang Pangulo ng ating bansa. Mga kababayan, hindi lamang po ako ang may utang na loob sa kanya, kundi pati ang mga milyong-milyong Pilipino na nakatamasa ng ginhawa na pinaglaban niya nang ibaba niya ang presyo ng kuryente dahil ang gusto niya apigyo. Mga kaibigan, walang iba po kundi ang aking amo sa Senado, si Senate President Juan Ponce Enrique. Champion Marili, ang kailangan ng bayan sa Senado, tayo ay tutulungan ang gumawa ang mga kandidato, unang pagkakataon sa pamamayan, tapos siya ang pinapapagayan, mas makikinig sa mga pamilya, magkain mura, maraming naasaliwa pa. Champion Marili, ang lahat ng ito sa Senado, pagkakasyon na tayo, hindi nakawa, gusto ko, happy kayong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat, Jinggoy, sa mga biligtas mo tungkol sa atin. At sasamahan pa kita ng 3 taon pa. Pagkatapos yan, magre-retire na ako sa politika. At kayo naman nagsusunod na magiging numero 1 sa Senado. At binabati ko ngayong gabi ang ating mga kandidato sa pagkasenador sa ilalim ng bandera ng una. Una po ay isang pangkat na pampolitika na binuo ng Pangulo Pera at ng ating Vice Presidente sa Pilipinas, Vice President Jojo Marbinay, upang sa ganon ay isulong natin at wagawag natin ang bandera ng oposisyon sa bansa natin. Hindi oposisyon po na balakid sa progreso ng ating bansa, kundi isang oposisyon na tutulong kung dapat tutulong para sa ikabubuti ng bansa natin, pero sa salungat kung ang salungat na yan ay makakabuti sa bansa rin natin sapagkat ang hangarin ng una po, liderato ng una at lahat na ng kasapi sa partido koalisyon ng una ay walang iba kundi ang kapakanan, kabutihan at kaunlaran, kapayapaan at makatarungan na bansa ng ating bayan, Pilipinas, at lalong-lalo na ang kaligayahan ng mga mamayang Pilipino. Nandito po kanina, nagsalita na ang ating mga kandidato sa pagkasenador. Una, si Nancy Binay na
Thank you. Ngayon ay mataas ang kanyang rangko sa survey. Nandyan din si Tingting Cojuanco. Nandyan si Mitos Villarreal. Ang batik. Magsaysay. Magsaysay. Sorry. Patanda na yata ako. Si Mitos Magsaysay. Narinig nyo, magaling na orador. At ang Batikan dating senador, naging sari-saring pwesto sa gobyerno, naging ambassador, Senate President, Mr. Jose Ernie Maceda. At nandyan din ang aking patalik ng protege, kaibigan, Dick Gordon ng Zambales. At ang aking naging majority floor leader nung kauna-unahan na ako'y pinaupo na maging presidente ng Pilipinas, ng Senado ng Pilipinas, ay Rick Sumiri ng Bukidnon. Si Jamie Ejercito Estrada, anak ng ating dating Pangulong Joseph Estrada, at kung sa tulong na mga butante sa Maynila ay susunod na Pangulo ng pinaka-numero 1 na lungsod ng Pilipinas, ang lungsod ng Maynila, President Mayor Joseph Ejercito Estrada. At nandiyan din ang aking anak-anakan, si Greg Gunasan. Nasaan si Greg? Umalis na si Greg. Oo, ayun. And mag-senador ko na. At yung aking anak po, si Jack, nakasama sa ticket ng una, ay humihingi ako ng paumanhin para sa kanya sapagkat meron po siyang problema sa kanyang kanang sakong sapagkat nabaga at kailangan ipahinga daw niya sapagkat sabi ng doktor na kung hindi na siya makapagkampanya sapagkat nagkaroon siya ng injury ng bata pa ay ngayon dahil sa lakad ng lakad ay dumating ang panahon na nabaga at kaninang umaga ay in-injectionan ng cortisone para sa ganun may pagpatuloy niya ang kanyang kampanya sa hanggang Mayo 10. Kaya wala po dito, sana po ay papasensya kayo at sigurado na pag siya ay binigyan ng pagkakataon na mahalal at pagkikasama ng mga kandidato ng una ay siya po ay magiging kasangkapan ninyo upang makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Ngayong gabi ito po ay para sa mga kandidato natin dito sa lungsod ng Maynila. At nandito po ang isang tao na sa kasaysayan ng ating bansa ay ngayon ko lang alam at nalaman na marahil siya lamang ang naging presidente ng Pilipinas na kumakandidato sa pagkapangulo ng isang lungsod ng Maynila. Lungsod ng Maynila. Hindi pa po nangyari yan. At yan ay ginagawa na lamang niya sapagkat siya po ay para sa mahirap. Gusto niya ipagpatuloy ang kanyang serbisyo, ang kanyang mga hangarin para sa mga mahihirap na Pilipino. Yan po ang ating kandidato sa pagka-mayor ng lungsod ng Maynila. Former President, now a candidate for Mayor of Una in Manila, Joseph Ejercito Estrada. At kasama po niya ngayong gabi dito sa napaka-masayang
proclamation rally natin sa Manila ay ang kanyang vice mayoralty candidate, isang bata na nanggaling sa mahirap pero tumugtong sa mataas na kapangyarihan, gwapo, magandang lalaki, matalino, pero